Sabi mismo ni Aimee, at saka ako sa tingin ko din, even before si Aimee din, di ba madalas ko sinasabi to, nung nagpunta kami sa bahay ni BBM noon, this person cannot rule our country. Kaya nga hindi ako nag-BBM noong 2022. Bakit? Mahinang nilalang, sablay, alam mong walang alam. Tapos noong time na yon, ang bumibida-bida yung asawa niya. Alam mong yung asawa ang merong utak, tuso nga lang. Pero ang isa pang matindi dito, oy, gumagalaw-galaw. Ang matindi dito, alam ko na hindi niya kakayanin. Planuhin ang lahat ng bagay nito. Ito, matindi. Yan din ang sinabi ni Senator Aimee. Tinanong ko kasi, Ma'am, what do you think? Ang sagot niya is, yung na mga nasa paligid. Ano inisip ko? Yung nasa paligid, can they do it synchronize? Yung banat kay VP Sara Duterte. How come synchronize ang banat kay VP Sara Duterte? Sabihin, kung sinasabi ni Aimee Marcos na yung mga natao kasi sa paligid, nagbibida-bida, nag-e-epal-epal, bla bla bla, ganyan-ganyan. Oo, tama. Pero bakit synchronize? Parang may kumukumpas. Naiisip niya na yung naiisip ko. Ang ekonomiya ang babagsak sa atin. Hindi lang politika ang babagsak sa atin. Pati health babagsak sa atin. Pati the next generation apektado nito. Ngayon, sapat ba iyon para sa quote-unquote trabahong maibibigay sa how many Filipinos? Pero ang apektado, the entire country. Nasa sa inyo yan. Sigurado ko magbabayad. Which is, in history, ilang beses na nangyari, hindi nagbayad. Libre lang nating binibigay. Kasi nga, yan yung pangako. Ito kasing Paxilica, ang ano dito, technology. Yung bases, yung US bases, yung mga armas, yung EDCA, mga armas, mga panggamit sa war. Pero ito, ang pambida nila dito ay yung technology. Pero the same shit in a different form. The same lang po. Kung ano yung meron doon na hindi tayo pwedeng pumasok, na hindi tayo pwedeng makialam, ganun. Dito, kahit presidente ka ng Pilipinas, hindi mo pwedeng pasukin yan. Once pumirma ka na dyan, sila na, para ng ano yan, parang Amerika. Kaya nga di ba American base? Parang ganito. Sa embassy ng Amerika, hindi pa pwede papasok ang Pilipinas at papasok ang presidente ng Pilipinas. Sandali, titignan ko yan. Kung maayos ang ginagawa nyo, may forced labor ba kayo dyan? Walang ganun. Bawal yun. Kasi ang isang embahada ay considered foreign soil. Ganun din ang mangyayari dito. So para tayo nagbigay ng bahagi. Kaya nga di ba meron sinasabi sila na para tayong ibinenta sa kay Uncle Sam. Ganun ang mangyayari dito. Sila na mamumuno dito, sila na lahat. Batas na nila masusunod dito. Kung may mangyaring krimen dyan, batas nila. Untouchable. Bawal. Yan ang pinaplano, pinopropose ngayon. Tapos, imagine niyo 99 years. Aba, tangina pa. Ano yung pinaglaban ni Bonifacio? Ano yung pinaglaban ni Aguinaldo? Meron pinaglaban si Aguinaldo. Sige, meron na nga. Ano yung pinaglaban ni Quezon? Ano yung pinaglaban ng mga bayani natin? Si Rizal. Anong pinaglaban ni General Luna? Pagkatas natin makalaya, magkaroon tayo ng Independence Day. Sandali Independence Day tayo. Tapos, ibibigay lang namin yung kapirasong buong Clark. BCDA. Diyan sa inyo. Sa inyo na yan. Bakit? Huwag na tayo magdiwang ng Independence Day. Kasi namigay na rin tayo ng lupa natin. Alam mo, sa totoo lang, dapat ma-impeach si Marcos dito. This is a betrayal in our country. Sovereignty. Mantakin mo. Ngayon, inuunti-unti nila. Inuunti-unti lang nila para hindi masyadong pasabog. Kasi pag pasabog, talaga magwawala ang Pilipino. Pero inuunti-unti nila. Pero akala nila makakalusot. Kasi ganito ginagawa nila. Inuunti-unti nila. Tapos, pinababango nila through media. Kaya pansinin nyo, lahat ng takbuhin ng media, ang bango ng Paxilica. Parang ang ganda-ganda. Parang isang kapakinabangan.
sa Pilipinas itong Paxilica. Yan ang takbo ng media. Halatang funded. Hindi ko alam kung sino nag-fund yan. Sabi nila, yung AI ay pag binaligtad mo, magiging IA, tapos dadagdagan mo ng letrang, lagay nyo nga dyan kung ano yung letra na yon. Yun po daw ang kaya funded ito ng todo-todo sa mga mainstream media. Alam naman natin, mga putang inang bayaran ang mga mainstream media. Pakainin mo lang at bigyan mo lang ng sports car yung mga anchor dyan. At maleta, kahit ano lulunukin. Kulang na nga lang, lunukin ng tae. Actually, nilunok na nila yung tae. Pati yung suka nila. Alam mo kung bakit? Sinuka nila si Marcos Ngayon pinupuri nila. Anak kaya wewe. Nakain suka talaga. Meron tayong ano, ito importante ito na maunawaan natin ha. Meron tayong 2 taon na pag-uusapan, ine-negotiate ito. Bakit 2 taon? Your guess is as good as mine. Kaya nga, ito'y may kinaugnayan kay VP Sara Duterte. Alam naman natin si VP Sara Duterte, hindi magpapaloko yan. Kasi yan ang advantage ng mga Mindanaoan leaders. Alam naman natin ang Mindanaoan leaders, yan ang mga hindi nagpasakop sa foreigners. Hindi talaga sila nagpasakop. Kaya, etong bagay na ito, ngayon pa lang, yung pagtatrabaho kay VP Sara Duterte ay hindi lamang ni Marcos. Take note, ngayon ko na lang napagtanto eh. Isipin nyo ito na mabuti ah. Sabi mismo ni Aimee, at saka ako sa tingin ko din, even before si Aimee din, di ba madalas ko sinasabi ito, nung nagpunta kami sa bahay ni BBM noon, this person cannot rule our country. Kaya nga hindi ako nag-BBM noong 2022. Bakit? Mahinang nilalang, sablay, alam mong walang alam. Tapos noong time na yon, ang bumibida-bida yung asawa niya. Alam mong yung asawa ang merong utak, tuso nga lang. Pero ang isa pang matindi dito, gumagalaw-galaw. Ang matindi dito, alam ko na hindi niya kakayanin. Planuhin ang lahat ng bagay nito. Ito, matindi. Yan din na sinabi ni Senator Aimee. Tinanong ko kasi, Ma'am, what do you think? Ang sagot niya is, yung na mga nasa paligid. Ano iniisip ko? Yung nasa paligid, can they do it synchronize? Yung banat kay VP Sara Duterte. How come synchronize ang banat kay VP Sara Duterte? Sabihin, kung sinasabi ni Aimee Marcos na yung mga natao kasi sa paligid, nagbibida-bida, nag-e-epal-epal, bla bla bla, ganyan-ganyan. Oo, tama. Pero bakit synchronize? Parang may kumukumpas. Naiisip niya na yung naisip ko. Kontrolado kasi yung presidente. Remember, may mga pera ito na nasa Amerika. Alam niyo na ibig ko sabihin. Posible kaya na tumahimik ka, kami nang bahalang magpatakbo, we will make sure na you will not be ousted by anyone. Kasi remember, sabi nga nila, ewan ko may mga nagsasabi sa akin. Pero noong una hindi ako solved doon sa ganyong teorya. Sabi nila, any kind of revolution, any kind of move to legally or illegally, the president will not succeed without the US authority or command. Noong una, iniisip ko paano nangyari yun? I mean, how? I mean, ganun ba katindi ang hawak ng Amerika sa Pilipinas? Ngayon ko lang nare-realize na parang ganun nga ang nangyayari. Kasi if Marcos is weak and Marcos is not in control because of whatever he is taking according to Senator Aimee, but the attack against VP Sara is synchronized. Ibig sabihin, sabay-sabay, pare-pareho, parang may direksyon, parang may kumukumpas. Therefore,
Sino yun? Who is the strong man o strong person na nagkokontrol sa lahat? From executive, legislative, and even the judiciary. Your guess is good as mine. AI. Baliktarin nyo na lang. Di ba? Because, in history, sila naman talaga ang laging ganyan. They would choose their leader na makokontrol nila para makontrol nila yung bansa na yun. For what reason? Eto na yung reason. Eto na yung reason. Pax Silica. Pax Silica would help the economy of America to compete. Kasi honestly, kahit i-check nyo nga sa YouTube, ang dami dyan. Mga foreigner to ha, mga puti. Lagi nagko-compare. Train of America versus train of China. EV of America versus EV of China. Technology of America versus, di ba? Tandaan nyo yung mga Silicon Valley. Wala na. Taob na. Kayo mag-google, tingnan nyo sa YouTube. And feeling ko, tama si Trump bilang isang negosyante. Ano yung kanyang pananaw sa negosyo, malayo. Kasi nga, negosyante siya. And the only way para bumangon ang Amerika is this. Pax Silica. Dapat sana yung Taiwan. Kaya lang, kung kukunin naman nila yung Taiwan, they know na hindi magbaback down ng China. Papalagan China and it will be a great war na hindi kayang tustusan ng Amerika. Bakit? They have a war right now in Iraq. So they cannot handle two wars and they cannot handle having a war against China. Alam nila yan. They cannot even lift any finger na kahit na maliit. Hirap na nga sila eh. Kaya tingnan nyo, iba na yung salita ni Trump. Laging pakikipag-coordinate, a relationship with China. Bakit biglang parang nagbago? Tapos suddenly, lumabas ang Pax Silica. So hindi na Taiwan ang target, tayo na. Bakit? Why would I spend so much time, money doon sa Taiwan na ang hirap kontrolin, ang hirap agawin, but the Philippines, ganun lang, they can do it. Diba? Ganun katindi yan. Ay, dito lang naman ako. Sige, bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Valerie? Hanggang oras kayo? Tapos, sige, wind up lang ako, ha? Mag-guys lang ako. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Yun na, sarado na daw tayo. Sige. So hanggang dito na lang po tayo. Pinapalayas na ako ni Valerie. Sige, mamaya na uli. Doon na tayo sa baba. Eto na nga, tuloy na natin, ano? Kaya nga makikita ninyo, synchronize ngayon ang pagbanat kay VP Sara Duterte. Bakit? Kala ko ba 2 taon lang ang kailangan para maayos yung details? Oo, pero maaaring magkulang yan kung talagang pag-uusapan na yung lahat ng details at pag-i-establish ng Pax Silica. Kailangan mo pa ng additional 1 administration. Kailangan mo pa ng additional na 6 years. Kaya talagang gagawin nitong AI nila. Alam niyo na, hindi ko babanggitin ito kasi baka ma-block tayo dito sa YouTube. Ang gagawin talaga ay tuloy-tuloy lang ang kanilang pagbanat kay VP Sara Duterte. Kaya nga nakakatakot kasi, remember, itong mga to ay may history of removing leaders from other country. Legally and in illegal way. Alam nyo na ibig sabihin ng illegal way. Marami na silang tinanggal na leaders dahil tinanggal nakaupo na, nandun na, in power na. And yet, they made propaganda to the point. Di ba? Nagkataon pa Imagine niyo to.
Meron silang propaganda sa buong mundo na pinaniwalaan ng buong mundo na merong bomba doon na nuclear. But eventually, after nila mapatay yung leader, mahuli yung leader, ano sabi? Wala pala. Ay, it's a prank. It was a mistake. So ang tanong, aabot ba sa ganun ang Pilipinas to the point that they can and they will not allow VP Sara Duterte to be the next president sa ngalan ng Pax Silica? Yeah? Ayan ang tanong dyan, mga kababayan. Kaya nga, nakakatakot ito. Nakakatakot ito dahil aside from napakaraming negative na magagawa ito sa bayan natin. O punta na tayo doon sa mga negative na maaaring magawa nito sa Pilipinas. Ito. Dapat malaman natin magkano investment na nakasulat at garantisado. Kailangan let's demand parang transparency on this. Hindi pa pwedeng secret deal. Kasi pag secret deal, malamang may tinatago sila. Kailangan natin malaman ano ba talaga yung pakinabangan sa atin. Ilang trabaho ba talaga ang ibibigay sa Pilipino? Baka naman kukuha lang din sila sa ibang bansa. Hindi natin masasabi kasi remember, sinasabi nila mabibigyan tayo ng trabaho. Ang tanong, ilan ba ang garantisado mabibigyan ng trabaho? Magkano ang minimum o yung average salary? 'Di ba? May technology transfer pa o knowledge lang? Kasi kung knowledge lang, nonsense. 'Di ba? May mga training bang gagawin? Ilang porsyento ng supplies manggagaling sa Filipino companies? Baka naman kukunin din sa China yung mga gagamitin. So, anong pakinabang natin? Pwede yan ha, baka sabihin ninyo, bakala ko ba kalaban ng China? Hindi eh. Pagdating sa negosyo, ang China naman, negosyo lang. Siyempre, kung kukuha sa kanila ng marami, bakit hindi nila ibebenta? Sino may-ari ng infrastructure pagtapos? Pero grabe, 99 years, patay na tayo lahat. By that time, patay na tayong lahat na nag-uusap ngayon. Ang tanong, iiwan ba sa kanila yon? O baka magkakalimutan na? Kasi remember, meron ba tayong naiwan? Ang naiwan sa atin, doon sa American base, ay mga artista. Yung mga mistisa at mistiso na anak nila doon sa Clark. Yun lang ang naiwan sa atin. At saka mga sira-sira ng kagamitan. Hindi nga, isipin nyo, dapat sana, sobrang ganda na nun. Bakit naungasan pa ng BGC, ng Makati, ang Clark? Hindi kasi naiwan eh. Kinuha rin nila yung mga supposedly, di ba meron dati mga grocery na mga imported. Pumunta kayo doon, mga luma na yung mga naandun. So wala rin talaga. Aside from dyan, kukuha pa sila ng maraming mga minerals, magmimina pa sila dito. Alam naman natin nakakasira ito sa environment. Whether we like it or not, and even if we do not admit, nakakasira ito. Imagine niyo na lang sana magagamit natin sa sarili sa atin. Hindi na nga natin magagamit, tapos sisirain pa nila yung mga bundok natin. Dahil nga kailangan ito para doon sa kanilang technology kuno. Ito pa matindi. Kakailanganin mo ng malupit na tubig at malupit na kuryente. Ang tanong ko sa inyo, tayo ba ay may sapat ng tubig at kuryente? Wala. Kaya nga ang mahal eh. Sa tubig siguro, medyo, ang sabi nila narinig ko din sa tagapagsalita nila, kukuha daw sa ulan. Abay, pambira. Para palang si Marcos talaga ito'y kukuha sa baha at pang-iinom. Hayop yan. O kukuha daw sa ulan. Sa tingin nyo sapat yung ulan para tustusan ng lahat ng tubig na gagamitin dito? Ito'y mahigit isang city na Ganong kalaki ito.
ulan lang ang pagdidependehan nila, isang malaking katarantaduhan yan. Isa na namang BBM yan. Anong BBM? Pambubudol. Oh, budol-budol man. Di ba? Isa pa, ha? Yung kuryente. Imagine niyo na lang yung kuryente na gagamitin dyan. Sa supply ng kuryente sa Pilipinas, kulang na nga. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, sabi dito sa pagtaas ng krudo, ah, maaring kulangin tayo sa kuryente. 'Di ba? At magkaroon ng brownout. Tapos biglang kukuha pa ito mga ito. At yung kuryente na gagamitin dito, matindi ha. Hindi ito yung ordinary. So, posibleng magkulang ang supply ng kuryente sa Pilipinas. Pag nagkulang ang supply sa Pilipinas ng kuryente, ano mangyayari? Paldong-paldo na naman yung mga nagdi-distribute ng kuryente tulad ng Meralco. Tataas yan. Siyempre, it's a law of supply and demand. Pag konti na lang ang supply, nag-aagaw ang supply, gano'n yan. Magtataas talaga yan ng presyo. 'Di ba? Matik na yan. Ngayon pa nga lang hindi tayo dumagdag ng konsumo ha. Tingnan ninyo. Kung kayo umaaray na sa presyo ng kuryente ngayon, lalo na pag dumating yung paksilika na yan, aaray talaga tayo dyan. Kasi, gano'n lang naman kasimple yan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kakailangan sila ng matinding kuryente dyan. Aagaw yan sa buong Pilipinas. Pag umagaw yan, ubos. Siguradong tataas ang presyo ng kuryente. So, ngayon, kung tumaas ng times 2, baka pagdating niyan, sa panahon, baka umabot pa ng times 4 yan. So, kunwari, ang konsumo, kasi ngayon, naririnig ko, konsumo lang nila, 5,000 dati, ngayon, 10,000 na. Yung iba nga, 7,000, ngayon, 14,000, 15,000 na. Abay, abangan ninyo, magiging 45,000 yung kuryente nyo in the future, kung sakasakali. Kung mangyayari at hindi nila maaayos ito. Kasi, saan ba nila kukunin yan? Alam, generator, alam naman solar lang. Hindi. Siguradong makikiagaw yan. Kaya, sabi nga nila, kung titimbangin mo yung benepisyo na quote-unquote trabaho, oo nga, sige nga, dumami man na may kakatrabaho, 100,000, pero ilan ang mga apektuhan ng mga Pilipino? Buong bansa. Ang matutulungan, wala pang 0.001%. Pero ilan ang mga apektadong buhay? Buong bansa. Diba? Yan ang matindi. Tapos, pag sinira pa kalikasan, matik yan sa mga karating lugar nila, bahayan. Kasi remember, di ba, kaya nga sinasabi nila, salamat at kahit papaano yung Sierra Madre, maayos-ayos pa kasi nababangga nito yung, di ko alam kung papaanong paliwanag dyan, pero marami nagsasabi na, lalo na mga scientists and mga environmentalist, sinasabing dahil sa Sierra Madre, kaya napipigilan ng mga bagyo, di ba? At pagbaha, kahit papaano. Imagine niyo yan. Sisirain nila. Walang pagmimineral na hindi makakasira. Oo, sasabihin nila, there is such thing as legal mining. Yes, pero kasi po ako, na-experience ko po yan Na-experience ko po nakita ko po yan. Naalala ninyo nung si Secretary Lopez, hinirang ni Pangulong Duterte. Sumama kami dyan. Lumibot kami, helicopter. Ipinakita niya sa amin ang mga lugar. Alam mo kung anong style nito mga environmentalist na to? Pupunta sa environmentalist, yung mga mineral company, pupunta sila doon sa barangay at magbibigay sila ng pagkain, magbibigay sila ng patubig, tapos magbibigay sila ng trabaho. Tapos sasabihin nila doon sa mga barangay doon na yan ang resulta ng pagmimina natin. Mabibigyan kayo ng trabaho, masusuplayan namin kayo ng kuryente, masusuplayan namin kayo ng tubig kasi may nagmimina dito. Yung mga barangay doon, tuwan-tuwa naman. Oh, honestly, nakausap namin tuwan-tuwa sila. Pero, nung tapos na nilang minahin, kasi remember, ang environment hindi nare-replace yan. Panoorin nyo mismo yung interview na nagsabi sa bilyonaryo.
Yung mga minerals, hindi nare-replace yan. Hindi tumutubo yan. Hindi yan parang halaman. Pag nawala na yan, wala na yan. Anong gagawin? Alam mo yung mga napunta namin mga lugar? Pagkatapos masira yung bundok, pagkatapos mamina lahat yung mga kayamanan doon, iniwan ng titiwangwang, sobra yung acid ng tubig to the point wala nang magamit yung barangay. So after mabigyan yung barangay, mabigyan kayo ng konting pagkain, mabigyan kayo ng konting kuryente, matutuwa kayo, may trabaho kayo. Pero pagtapos nung maubos na yung bundok na katabi nila, lahat sila ngayon nagsasaper. Yan ang buhay sa pagmimina. Sa simula, tagumpay. Parang kasino. Di ba sa kasino, pagpunta mo sa simula, ipapanalo ka. Parang may CCTV na panalo to, bago to, may pera to, malululong to. Ipanalo natin yan sa simula. Tapos eventually, talo ka na. Ubus ang pera mo. Lahat ng naipanalo mo nung una, 10 times nang naubos ng pera mo. Ganon ang pagmimina. Parang sugal. So sa simula, mukhang kikita ka. Sa simula, mukhang may pakinabang ka. But eventually, ubos ang kalikasan. Imagine ninyo ang mangyayari doon sa kukunin ng Pax Silica after nilang kuhanin ang lahat. Kasi kukunin nila yung minerals, gagamitin nila for technology, tapos dadalhin nila sa bansa nila, sila kikita. After nun, sira. Lilipat na naman sila. Hahanap na naman sila masisira. Ang hindi ko magets, anong pakinabang ng mga government official natin ngayon doon? Ayan. Diyan kasi pumapasok yung greediness. Pera-pera lang yan. Kung mapapanood nyo, maraming dokumentaryong ganyan, pelikula na ganyan. Kung paano nahuhuli yung mga gusto nilang matanggal na leader. Magdadala ng mga duffel bag, yung mga malalaking bag na dolyar-dolyar. Ibibigay doon sa magiging kakampi nila doon sa bansa para mapatalsik yung leader. Bibigyan nila ng pera talaga. Kaya yung malet-maleta, hindi sa atin nagsimula yan. Panoorin yan sa mga documentary. Ito mga legit news, hindi to fake news. Ginagawa ito ng, alam niyo na, yung kabaligtaran ng AI, ginagawa ito. Talaga may daladala sila, tapos babayaran nila, susuhulan nila yung mga magkukudita doon sa leader na gusto nilang patanggal. Bibigyan nila ng pera. Kaya kung sino mang leader ang nagpupush nito sa Pilipinas, sigurado ko, hindi lang maleta. Kasi mas malaking duffel bag yung military bag. Yung ganun, mas malaki yun kesa sa isang mali-maleta. At ang laman, dolyar, hindi peso. Kaya kung sino man ang leader o government official na nagpupush nito, matik. Matik yan. Paldo. Matik yan. Masagana ang buhay. Baka nga ang kapalit niya na citizenship sa bansa nila eh. Yeah? Matik yan. Sigurado ako, yan ang mangyayari dyan. Kaya alam mo, nakakatakot to. Gagamitin. Kasi magkano lang yung, bigyan ka ng $1 billion. Magkano lang yan? Kayang-kaya nilang kitain yan. I-remember, ang pinag-usapan dito, 99 years na kukuhanan tayo ng kayamanan, itatransfer nila sa sarili nila, sa ekonomiya nila, at tuloy-tuloy na nagpuproduce ng pera sa kanila to. Remember, bakit nila gagawin ito? Kasi nga, nauunahan na sila ng China. Alam mo, yung nangyayari sa China ngayon, eye-opener to. Hindi nyo ba napapansin? Oo. Hindi ko sinasabing perfecto at hindi nag-aabuso ang China. And that's not what I mean. Oo, maaring umaabuso sila in some point. Inis ako sa mga tarantadong Chinese dito sa Pilipinas eh. Lalo na yung mga nasa club. Sarap sipain talaga niya mga yan eh. Oo, pero ang akin ito. Diba? Yung synchronized na paninira, propaganda ng paninira sa China, sa tingin ninyo, kanino nang gagaling yun? Sa mga Pilipino lang? Kalokohan. Alam niyo kung bakit? Kasi para kumampi tayo uli sa Amerika. Alam nila na tayo ay uto-uto sa Amerika.
pag-aralan ninyo kasaysayan. Kaya nga hindi na ito alam ng mga henerasyon ngayon, yung mga Gen Z na pasosyal, hip-hop, yung mga ganyan-ganyan, hindi, America yan eh, we're cool with that. Gago, squawking na ngayon yan. Sa totoo lang, squawking na ngayon yan. Tapos gusto nyo maging ganyan? Para saan? Kasi nga, meron tayong colonial thinking na ibabangon tayo sa kahirapan niya ng mga puti. Ibabangon tayo ng, naku po, maniwala kayo sa... Tandaan nyo ito hindi naman sa... Pero ito alam na ng buong mundo to eh. That America is for America. That's the truth. That you cannot argue ang America is for America. Actually, sa totoo lang, tama naman din yun. Para sa kanila. Ang problema, hindi ganun ang thinking ng mga opisyal natin sa gobyerno. That the Philippines is for Philippine o Filipinos. Hindi ganyan ang thinking ng mga opisyal natin. Ang thinking ng mga opisyal natin, the Philippines is for our pocket. O para sa aming mga maleta at mga bag na pera-pera. Ay, naku, maniwala kayo sa hindi. Bakit ang lakas ng loob? Isipin nyo di ba meron tayo isang opisyal dyan na may economic sanction na sa China. Pero bakit parang hindi apektado siya? Kasi nga, alam naman natin, malamang, yung pangarap niya makapunta ng Amerika, sigurado man nakapunta na yun. Baka hindi lang yun ang pangarap niya. Baka pati citizenship, lahat na. Dahil sawa na siya sa korupsyon sa Pilipinas, pagkakataon ko na to, ako naman ang magiging paldo at lilipat na yung buong pamilya ko dyan. Kaya nga alam mo, itong Paxilica, usapin ito ng national security. Ekonomiya to. Hindi ito basta-bastang simpleng pagninegosyo lang. Ito talaga ay ikakabagsak ng ekonomiya ng Pilipinas at ikakaangat ng ekonomiya ng bansa na nagpapasimula doon sa Paxilica. May dalawa pa pong taon. Meron pa pong 2 taon na pag-uusapan to. Kaya dapat nating bantayan. Ito yung mga dapat nating bantayan. Ilabas ang buong deklarasyon at lahat ng implementing agreements. Number 1 yun. Sabihin ang eksaktong haba ng paggamit sa lupa. Hindi pwede yung automatic renewal. Wag ganun. Ilabas ang hatian sa kita, renta, buwis at incentives. Hindi pwedeng yun. Linawin kung sino mamamahala at anong batas ang masusunod. Ilabas ang environmental at water impact studies. Garantyahan ang porsyento ng Filipino workers sa suppliers. Sa madaling salita po, ganito. Para sa akin dapat sa susunod na administrasyon, palitan na talaga ang konstitusyon. That anything na papasuking agreement ng Pilipinas should be voted by Filipinos. Bakit? Pilipinas Dapat Pilipino nagdi-decide, hindi ng isang government official. Kasi ngayon, ganun Yung presidente, ako gusto ko, yun ang masusunod. Diktatorial pa rin tayo. Dapat talaga, any agreement should be agreed by the people. And not just the Senate or the Congress. Kasi baka sabihin, pwede, naman yan, any agreement should be, alam naman natin, this administration did it. They controlled the legislative branch. Yung sa taas, winalang niya nila. Yung Senate, yung sa baba, lalong nilang winalang niya. Ibig sabihin nun, kayang-kayang kontrolin ng presidente ang legislative. So therefore, dapat ngayon, baguhin na ang batas, ang konstitusyon, pag-upo ng bagong presidente. Kaya ako, parang yung leaning ko, di ba, nagpa-survey nga ako, sino ba gusto ninyo? Si Senator Bongo, si Marcoleta, si Robin, o si Cayetano. Ako sa totoo lang,
parang yung leaning ko, ako you know that I'm a friend with Cayetano. Pero sa totoo lang, yung leaning ko parang kay Robin. Kasi radical mag-isip si Robin eh. I want that. I mean, sabi nga ni Einstein, di ba? Doing the same thing again and again and expecting a different result is insanity. Something like that. Di ba? Parang sa akin, okay, voting for same politics. Ibig sabihin, pareho ng politika. Mag-expect ka na magkaroon ng pagbabago? Hindi. If we're choosing BP Sara Duterte as a president, radical, kakaiba, mag-isip, I know that for sure. I need a vice president, the same thing. Para iisa yung kanilang takbo ng isip. Di ba? It's about time. Actually, dapat nga ngayon, ang botohan na is yung tulad nung dati. Presidente lang boboto, tapos matik yung vice president niya na magiging presidente. Vice president. Kasi para wala talagang traiduran eh. Eh, pagdating sa loyalty, yes, loyal naman niya si Bongo. Hindi ko naman sinasabi hindi loyal si Bongo. Pero kasi yung kind of thinking, gusto ko yung radical. Ito is just maybe magbago in the future or not. Pero para sa akin, gusto ko yung radical eh. Gusto ko yung may pagka-revolutionaryo mag-isip. And isang bagay yan ang gusto ko kay Robin, yung pagdating sa pagbabago ng konstitusyon, kailangan talaga natin. Our constitution, minadali yan. Tandaan ninyo, minadali yan dahil na after ng revolution, kailangan gumawa ng konstitusyon. So medyo minadali, hindi pinag-isipan. Kaya nga ang daming confusion ngayon na kinlaro pa ng Supreme Court. Bakit? Kasi hindi siya ganun plakado, ika nga. Hindi siya hindi siya plakado. So kailangan talaga ng mas matindi pang pagsasaayos nito. Lalo na sa panawagan ng makabagong panahon. Lalo na ito, yung mga treaty, dapat hindi ito papayag basta-basta eh. Kasi pagbibigay ng lupa ito sa banyaga, batas nila masusunod at for how many years? Once pinako ka na dyan at pinirmahan na yan, hindi mo pwedeng kahit palitan ng presidente, babaguhin namin yan. Hindi pwedeng ganun. Pupunayin ka ng international community. Once pinirmahan nyo na yan, kasunduan nyo sa bansa na yan, napakahirap para umalis dyan sa tratado na yan. Kaya nga yun sa military base natin sa Pilipinas, di ba? It took how many president bago matanggal yan? At bago natin ma-realize na, tangina, walang nagagawang maayos sa atin to. Walang kapakinabangan sa atin to kung hindi dumami lang ang pokpok. Di ba? Gusto nyo ba nun? Pag dumami, tandaan ninyo, pag dumami pokpok, damay kayo. Bakit kami damay? Di mo kami parokyano ng mga pokpok. Tandaan nyo ito Baka kala ninyo ang pokpok ngayon yung mga mukhang exotic na lang. Hindi. Ngayon, ang pokpok, pabata ng pabata. Hindi lang po pabata ng pabata, paganda ng paganda. Ano ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, ganito yan. Kaya nga, hindi nyo ba napansin? Tayo ang isa sa pinakamataas na may HIV. Bakit? Tandaan ninyo to Ito'y ayon sa pag-aaral, hindi ayon sa akin to. At kabataan at mga kalalakihan sa kalalakihan. Bakit? Ang tanong ko sa inyo, yung bang kalalakihan na lalaki lang ang pinapatulan, sila lang ba nagkakaroon? Hindi. Kasi remember, yung mga lalaki na pumapatol sa, alam mo na, marami dyan dahil nangangailangan lang ng pera. Pero meron talagang jowang babae yan. At yung jowang babae, ganun din ang trabaho. Walker din. Ngayon, imagine niyo yung lalaki na pumapasok kung saan hindi dapat pasukan, ipapasok niya ngayon doon sa jowa niya na nyok-nyok din.
Yung jowa naman niyang walker din, aba, kukuha ng lalaki na straight, na mayayaman. Tapos, ano mangyayari? So, mula doon sa isa, nalipat na doon sa isang parokyano. And it's reality, this is not pambabastos ha. Kaya isa tayo sa pinaka mas maraming pagtaas o mabilis na pagtaas sa sakit na to. Imagine niyo na lang, what will happen? Hindi lang ekonomiya ang babagsak sa atin, hindi lang politika ang babagsak sa atin, pati health babagsak sa atin, pati the next generation apektado nito. Ngayon, sapat ba iyon para sa quote-unquote trabahong maibibigay sa how many Filipinos? Pero ang apektado, the entire country. Nasa sa inyo yan. Comment nga kayo sa baba na malaman natin kung ano ang masasabi ninyo dito sa Pax Silica na to. Marami pa po yan, hindi ko na madidiscuss at hindi naman po lahat alam ko. Pero yung aking pong pinag-aaralan yan ay talaga nga naman yung pangit na resulta ay sobra-sobra sa kakapiranggot na magandang may dudulot nito. Karamihan ay magandang madudulot dun sa ibang bansa, hindi sa atin. So bakit natin to kukunin? I mean, halimbawa na lang, magpaparenta ka, magpapa-Airbnb ka. Mas may pakinabang yung mag-Airbnb kesa sa'yo. Gusto mo yun? Anong klaseng negosyante ka? Ano to, libre? Unless, ako bilang nagpaparenta, ay may utang doon sa tao na yun, at para mawala yung utang ko na yun, sige na. Bahala na kayo dyan. Di ba parang gano'n na nangyayari? Dahil yung ating pinuno ay may pera dyan sa bansa na yan.